Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Sa inyo lahat. Nako, kumusta ang inyong New Year? Ay! Happy New Year! Talagang ito si Sir WBA, talagang pa-entrance dramatic eh. Good morning po, sir. Good morning, Sir WBA. Ayan, ako. Anino lang naman ako dito. Anino? Okay, so dahil New Year, kailangan medyo maganda-ganda ang ating paksala ngayon. Opo, yes. talaga. Napapanahon to, napapanahon. Ito lang ng New Year's resolution natin. Katulad ko, New Year's resolution ko is lahat na kaya ko na eh. Naiwasan ko na alak. Naiwasan ko na ang mga chicks. Naiwasan ko. Yes. Chicks talaga ba sa? Chicks yung DOC. Isang na lang ang pipilitin ko pagsisinungaling. Biro lang po. Just want to make you people happy. Yes. Happy New Year to all of you. Happy New Year, sir. At saka dahil sa, syempre, New Year, Happy New Year, sir. New Year, ma'am. Yes. Welcome back. Yes, naman. Paano nagbakasyon din, no? Bakasyon kasi. Balik bayan. Dahil sa naghanda tayo nung nakaraang bagong taon pagsalubong, syempre pag-usapan natin pagkain. Yan. Tama po yan. Kalusugan. Yes. Yan, talaga. Number 1 yan. Number 1 ang problema natin yan ngayon. Pagkatapos ng Pasko at saka New Year, kalusugan. Kaya nga. Usapan mo natin dito, waistline. Hindi naman po sige. Ay, walang ganyanan. Happy New Year. Change topic. So, ito ang ating baksa ngayon. Ayan, bakit mas nakabubuti sa kalusugan na magluto at kumain ng bagong katay na karne? Paano makikilala ang double dead na karne sa pamilihan? Uy, Yun. ganda yan. Ano ba yun? Public knowledge yan eh. Public information yan eh. Ano ba yung mga to? Matututo tayo lalo today. So, syempre, sisimulan natin yan sa pamamagitan ng tanong na ano-anong masamang bagay ang karaniwang nasa karne ng hayop? Kasi mahilig tayo sa baboy, sa baka. Pakiulit nga, pakiulit. Ano-anong masamang Bagay. Ano-anong masamang bagay ang karaniwang nasa karne ng hayop? Ano? Yun. Parasites, bacteria, cholesterol, yan yung mga pangunahing makikita mo. Yun. Ano ngayon kung nandun sila? Wala tayong pakalam doon. Basta tayo kakain, diba? May pakialam yun sa atin, lalo na sa kalusugan natin. Kasi number 1 yung parasite. Kapag pumasok yan sa katawan natin, nagkakaroon tayo ng sakit. Isa dyan sa makukuhang sakit sa parasites ay yung
Trinella esperalis. Ano kaya yan, ma'am? Uy, Esperanza, parang ano yan? Palabas sa Spiral. TV si Esperanza. Parang Esperanza na may pagka-alakas yata yan eh. Hindi, ang ginagawa nito, ito yung mga nematode worms na makikita sa hayop, particular na sa baboy, na madaling makapasok sa katawan ng tao. Madaling makapasok sa katawan ng tao dahil yung mga larvae ng uod, sa sandaling kumain ng karne ang baboy ng tao, kapag hindi ito iniluluto ng maayos. Parang teka lang ha. I-analyze ko, teka lang. Katawan. Hindi, ibig sabihin yung Trinella esperalis, kapag pumasok to sa katawan, ito kasi yung uod, yung pinaka-larvae ng uod, pumapasok siya sa katawan ng tao kapag kinain natin ang hindi naluto ng maayos or ginagawa natin. So, yung mga palakain ng mga... Raw meat. Oo. O, kaya hindi masyadong naluto. Yung mga Korean keme-keme doon, di ba? Puro hilaw. Sashimi. Yan, sashimi. Sarap nun eh. Masarap yun eh. Barbecue. Yan. Mga ihaw-ihaw. Isaw, mga tawag. So, merong mga ano doon. Ano yan? Parasites? Parasites, na ang ginagawa niya is pumapasok siya sa pinaka-tissue ng katawan ng tao para kumalat sa loob sa digestive system natin, na naano yung ating mga baga, yung atay natin. Naninirahan na doon. Yes. Hindi ba namamatay sa loob ng katawan natin yan? Kumalat na siya eh. Hindi, kasi ang tingin ko niyan, baba, kinain mo yung karne, no? Share tayo, ha? Share. Pag kinain mo yung karne, siyempre sagat papasok yun. Sa bituka. Papasok na sa dugo yun. Yung mga itlog sasama sa dugo, pupunta sa cells. O kaya madaling kumalat sa katawan ng tao yun. Sasama sa daloy ng dugo. Oo di ba yung dugo all over our Di lahat ng organs pinasok niya. From head to foot, from north to south, from west From north to south pole. Hindi mawawala yun? Pag pumasok na sa katawan natin? Di ba natin may dudumi yun? Hindi, kung maganda yung flow ng dugo mo, tsaka may capability yung cells mo na i-eject sila, pwede. Pero minsan maano yung matindi yung kapit niyan eh. Tapos lalo yun ba yung mga mauutak na mga pag nakapasok na, umiipit sila doon sa sa mga tissues, yung mga meat na. So yun yung tinatawag natin, di ba, yung pagka na-amoeba ka, amoebiasis, umiipit na sila doon. Kaya lifetime na. Lifetime. Ano pa? Yan lang ba parasites, madam? Meron tayong cholesterol. Sa cholesterol yung cholesterol naman na makukuha din sa karne. Meron 3 uri ng cholesterol meron sa tao. Meron tayong high density lipoproteins na ito yung mabuti. Yung dinadala niya yung cholesterol na ito, yung sobrang cholesterol sa inyong dugo, pabalik upang mailabas ng katawan. Ibig sabihin, pumapasok siya pero nailalabas niya sa pamamagitan ng Tapos yung low density lipoproteins, cholesterol. LDL yan eh. LDL. Cholesterol sa inyong dugo na dumarami sa inyong dugo. Ito naman yung sa ugat, dumadaloy sa ugat natin na nagkakaroon ng paninikip ng dibdib. Yan yung may flat. Bad cholesterol. Yung kumbaga yung umaano sa wall ng nerves, yung dumidikit. Dumidikit. Tapos yung siya po yung bumabara. Hindi siya na natutuna. Parang tapos plaque. yung isa naman is triglycerides. Ito naman yung sa carbohydrates. Yung pinapataas niya yung carbohydrates. Kaya nagkakaroon ng mataas na cholesterol. Yan yung mga diabetic. Yan yun. Pero ang pinakasukatan daw, kapag kumuha ka ng cholesterol, is mas tama yung below 200. Yun, tandaan natin yun. Tandaan natin yun. Tandaan natin. 200. Kapag mataas na doon, sobrang taas na yung cholesterol mo. Yung iba nga, minsan nagsa-700 ang cholesterol. Yes, oo. Dali ko tandaan yan 200 kasi may pinsan ako. Hanggang kayo may utang sa akin 200. Ay, meron din ako. Yung 200. Meron din ako. 2,000 naman sa'yo. 2,000 naman yun. Sobrang taas na. Bagong taon na Tapos, Happy New Year. Usapang pera, mahirap kalimutan. Ganun ba yun? Hindi ko babanggitin yung pangalan ng pinsan ko. Bandoy, Happy New Year. Yun. Ayun, yung pangatlo yung bacteria, ito yung pinakamatindi na kapag pumasok sa ating katawan, number 1 is nagkakaroon kagad tayo ng diarrhea o kaya ipagkalason. Yun yung pinakamatindi sa lahat, yung bacteria. Yun. So, yan ang laman na mga parasites bacteria sa karne. Sa karne, yes. After slaughtering. After slaughtering. So, lahat ba ng karne, automatically, pag pinatay, meron na kagad yan?
Depende rin kasi sa area kung saan kinatay, paano yung procedure ng pagkakatay, tsaka sino rin yung mga authorized na magkatay. Kaya may maraming lugar sa buong Pilipinas, meron tayong mga slaughterhouses na certify lang na dapat masailuan sa kanila bago dumating sa market. Ayun. Saka depende sa nag-aalaga at saka yung pinakain mo. Mahalaga yun. Kumbaga, itong sinabi ni Miss Cheryl, lahat ng karne na walang technology ay automatic na may ganyan. Sa pag-aalaga pa lang. Sa pag-aalaga nakukuha yon. Oo, meron. Okay. Sabi nila, baka naman pwede na dyan ng i-freezer natin. Ayan. Meron silang sinasabing paniniwala. Yes. Yan. Totoo kaya ang paniniwalang ito. Ang malamig o kaya ay nagyayelong temperatura ay nagpre-preserve ng pagkasariwa o freshness ng karne ng sustansya o nutritive values at eating quality ng karne. Ang malamig na temperatura ng chilled meat, keep at below 4 degrees Celsius at frozen meat ay tumitiyak ng kaligtasan ng tao dahil sa pinababagal nito ang growth ng bacteria para maiwasan ang spoilage at food poisoning. Sir WBA. Sa akin, yung tulad ng sabi nila, napapabagal nila yung growth nung pagka-frozen. Frozen, okay. But then, sa akin, kasi nanggaling ako sa food processing, Opo. Marami kami trinayan yan kasi we found out na miski frozen ka, later, nakakameron kami ng development ng mga bacteria. May mga bacteria that can withstand that temperature. Yes. Talaga? Oo, nasisira sila. Bacteria po yan, ha? Bacteria, organism. Parasites na withstand din? Meron din. Parang mga bacteria na high heat resistant. Talaga? 1000 degrees centigrade. Buhay pa eh. Mm. Yung mga nakukuha natin yung sa dog, di ba? Meron yan eh. Pakulo mo isang linggo yan. Pag nakulo na yung karne, kunin mo, buhusan mo ng bawa ng soft drinks na pakita mo, lalabas yan. So, totoo yan. But then, kaya sa mga meat processing, bawa, yung tubig na ginamit mo, doon pa lang meron na eh. Kaya yung mga nawasan natin, di ba, although filtered na sila, meron pang chlorine to make to be sure. Yun. Pagka matindi, alam din ng nawasa yan na kailangan tinataasan yung chlorine. So, ang ginawa namin dyan noon, nag-trial kami ng yung air dry. Yung, di ba meron tayong no frost na mga ref, parang na principle na nilelesen namin yung content ng tubig. Dry, ang tawag sa iba dyan ay, if I may say, dry aging. Tsaka may wet aging. O kaya yung blast freeze. Blast freeze. Pag nilagay mo kanina, approximately per second, frozen agad. So, at that instance, yung bacteria mo, kukunti pa yun eh. Tsaka at that time, kumbaga kahit pa paano yung, on the deeper technology, yung cellular structure ng bacteria, medyo na stop mo. So, they have the capability ngayon to multiply. At saka yung temperature is not conducive for them to multiply. Pero bakit may sinasabi sila na, halimbawa, kunyari dun sa, ano ba tawag doon, yung warehouse ba yun? Cold storage. Cold storage, okay. May sinasabi sila na, halimbawa, ito ang temperatura nakalagay dyan, dapat may maintain yan. Napabayaan halimbawa ng tao. Biglang bumagsak. Sabihin na nawala yung konting lamig. Tumaas. Okay? So, medyo natunaw ng konti yun. Or bumitaw yung tigas niya. Tapos, ibabalik mo ngayon dati. Ang sabi nila, mababago yung itsura o kulay or texture nung karne. Dahil nabago yung temperatura. Pero kahit ibalik mo pa, hindi na siya mababago. That's right. Kaya medyo mahigpit sila sa ganon. Totoo yan. Una-una, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, yung it is only heat that can alter the molecular structure or cellular position of anything in this world. So, at that time din, pwede rin tumaas yung temperature, lumamig, pwede na meron ng bacterial doon. Sumingit. So, that's why naiba rin yung kulay. Maraming factor to consider. So, hindi ganun kasimple when it comes to food processing. Pero kami, nung ginawa namin yan, similar to the blast freezing, iski 6 years, hindi magbabago yung lasa ng karne. Hindi siya magano. Yung freshness na yung bagong kata, yung basta gawin mo, ito mo lang, tapos iluto mo yung low fire. Yung wag sudden heat. Para wag mong mabago yung structure. So, you can still enjoy that.
So, lumalabas mga partners na hindi katiyakan na kahit frozen yung karne, ligtas na. Yes, so, Tama po. Yung chilled meat, sinasabi nila, good as fresh. well, kung yung pagka-chilled nila talaga yung negative, yung parang blast freezing na rin yan. Ibig sabihin yung hangin lang yung malamig. Hangin lang. Yun yung nagpo-pro sa kanila, walang intervention yung mga moisture. Posible yun. Pero question lang po, dun sa sistema ng refrigerator natin sa bahay, kasi iba yung frozen, yung nasa taas, saka yung chiller. Kasi kalamihan ng mga cold cuts, yung mga processed food natin, nilalagay sa chiller. Yung mga fresh meat, katulad ng isda, manok, baboy, baka, siya yung nilalagay sa freezer. Paano po yun, sir, pagka yung idea na free-freeze na natin yung mga processed meat na to? Kasi pagka kinuha mo, minsan mamasa-masa pa siya eh. Since hindi siya... Tapos i-frozen mo? Hindi po, sir. Bale, nasa chiller Luluto lang mo siya. na. Kumbaga nasa bahay tayo. Chilled meat. Chiller tayo. Chilled meat. Po. Hindi, very prone sa ano na yun, sa storage. Kaya halimbawa, meron ka istano, ilagay mo, kung hindi mo gagamitin, ilagay mo sa freezer. Sa akin yung yung tawag sistema ko sa bahay. Pag ganun kasi 1 week kami namamalengke. Pag ganun i-chill mo lang, kailangan the whole day, iluto mo na kaagad, wag mo na kung ilang days. Tsaka iba na yung lasa Iba na yung lasa, saka iba yung amoy. Kung hindi mo siya gagamiting the day dalaga na binili mo, lagyan mo na kaagad sa freezer. Kaya ganito, pwede niyong gawin ganito. Bawa, isda press, o kaya yung meat press. Tinakuha mo. Kailangan sa bahay pa, pag umuwi ka, meron ka na kaagad yung malamig na tubig. O kaya doon sa palengke pa lang, meron ka ng ice bucket. Ilubog mo yung karitong, kailangan lumamig siya kaagad. Ayan, tapos pagdating mo sa may malamig na yun, hugasan mo, hugasan mo sa palengke, tapos ilagay mo ngayon sa freezer. Kasi madali siyang mapo-frozen. So, in that case, mapiprevent mo kaagad yung growth ng bacteria. Unahan sila sino ba? Oo nga, pag nakasingit. Makakapag-grow ba ako? Kaso mabilis lumamig. Naku, hindi tayo makapag-produce. Kuha ka ng jacket, hindi ako pwede nang giginaw. Sabi ng bacteria. Okay. Actually, yung kapag magluluto ka rin ng karne, for example, frozen na siya, tapos ilalabas mo, tapos hindi mo ulit siya lulutuin, ibabalik mo ulit siya sa napakaano ng prone sa bacteria. Iwasan. Yung nutrient talaga. Wala nang nutrient na makukuha talaga. Pag gano'n, ang ginagawa ko, kung ilang kilong karne yan, chachop ko na ito pang adobo, pang kardereta, lalagay ko sa isang plastic. So, kung ano lulutuin mo, yun lang, at least kukusumin mo lahat. Hindi yung i-chop-chop mo pa. Yun yung pinaka-safe na gawin. Kung ano lang yung lulutuin, yun lang i-chop mo. Si Miss Rachel, hindi kumikibo eh. Hindi ka pa nagluluto? Hindi kasi nagluluto. Ganun. Next week, ikakasal na yun. Best wishes. Yes. Tama-tama, may February na ulit. May sinasabi rin po sila na yung mga nandyan sa sinabi nyo, ano ulit, hindi ako makatanda eh. Cold chain. Mga ganon, cold storage. Ayan. Pag daw po maraming dugo na, kumbaga, sariwa, mas malapit sa bakterya. Yes, of course. Doon sa dugo na, doon sila kumakapit talaga. Okay, di ba kahit yung pasintabi po sa di ba pag nagkatay ka ng baboy, kailangan alsin yung dugo. Yes. Kahit yung manok, inaano natin patutuloyin mo na yung dugo yun. Saka pag may dugo, malansa. Ayun. Okay, pero merong silang pangatwiran, mga partners. Ito yon. Sabi nila, kapag bumili ka ng frozen, at meron naman nakatatak, safe na raw. Hindi raw, sabi ng iba, hindi maganda kumain ng karne na bagong katay lang. Kasi kung sasabihin natin, hindi naman pala safe ang mga frozen, hindi doon tayo sa bagong katay. Sabi lang, hindi naman maganda kumain, dapat i-deep freeze ng 24 hours. Or even more. Pero the problem is, ano yung sagot ng isa? Ang problema, wala namang petsa kung kailan kinatay ang frozen meat. Paano kung mahigit 1 taon na pala yan naka-yellow? Yes. Actually, ako, personal opinion, nung araw nakakita ko ng Japanese in the beach. Nagbi-beach pa ako noon, nung buo pa yung 6 Naka-trunks ako. Naka-trunks, wow. Wow. Walang panama silap yun.
So, tapos? Yung nakikita niyo yung lalaking nasa mitogen. Yun ang katawan ko. Oh, ganun ba kayo yan? grabe. Parang si Hercules. Oo, yun. So, Si Aquaman na ngayon, Aquaman. Japanese, nakahuli ng isda. Tapos tinignan niya. So, may mga isda kasi pwedeng and Opo. Alam mo, inalis niya lang yung kaliskis. Tapos kinain niya, parang kumakain siya ng pakwan. Oh. Yung buntot gumagalaw-galaw pa eh. Oh? Tinitingnan ko lang ganyan, no? So, meron din ako nakita niyan, part in Visayas. Kahit dito, yung hipon na buhay. Iyon talaga. Ihugasan niya, ididip lang ng konti sa tubig. Tapos isasaw-saw sa suka o meron sila suka kalamansi. Tapos kakainin nila yun. Raw. Buhay yun na buhay. Buhay. Ako naman po meron ako na-experience yan. Personal experience ako po, yung puset. Maliliit. Pagkahuli pong ganun, sausaw sa dagat, hugasan, tapos sausaw sa suka, kain na Puset? agad. Gumaganon po nga po yung ano eh. Okay na sana yung hipon eh. In fact, may mga ibang cuisines na buhay yung puset, buhay. Nanganganga ako tuloy sa eh. stick, susubong buo. Yung Oh, pusit kayo ha. Ako yung talangka, makita ko yung maliliit. Hindi, talagang kinakain ko. Yung kumbaga maliit pa lang siya, hindi pa lang siya tumitigas. Totoo, may gumagawa Kinakain. niyan. Kinakain talaga. Totoo. Pero sabi daw, doon sa mga research na laman nila, mas prone yung talangka sa mga parasite. Ang daming uod. Nakakita din ako yung kumain. Yes. Ay, Oy, wala sorry pa po. kayo ha. Wala pa kayo. Ito po pasitabi sa lahat ng kumakain. Yes. Yung nakakita din ako, yung puset na buhay. Yung parang pugitan na maliit. Nakakita niya kumakain. Talagang gumagalaw pa. Alam niyo kung saan ko nakita yan? Sa YouTube. Oo nga po. Hindi, totoo. Totoo naman po lahat makikita niyo sa YouTube eh. Thanks to YouTube, marami kaming natututunan. Salamat Thank you po. Thanks for sharing this. So, we're talking about bacterial. So, siguro, yung mga Japanese, they love raw food. At sanay sila doon. Oo, sanay sila. Culture. Pero ang sabi nga nung kaibigan kong Japanese, kailangan daw yung mas maganda yung kahuhuli lang. Tulad din nung naano ko rin sa YouTube, hindi ko na sabihin yung sa Africa, sa Republic of so and so. Buhay pa yung cannibalism doon. Meron na in-interview doon, yun nga, na well-known siya, pero inaano kasi modern age tayo, inaano sila, but there is no such law sa kanila. Opo. Sabi niya, mas masarap daw talaga yung kapapatay lang nila. Okay. Siyempre, we talk about cannibalism. Yes. Okay. Ngayon, balik tayo sa karne, mga partners. So, matotal, alin ang mas ligtas na iluto at kainin? Frozen meat? Chilled meat? Hindi pa rin. So, lumalabas tayo na, nandun tayo sa medyo mas malapit sa mas ligtas. Freshly slaughtered meat. Lalo na kung may technology, of course. Kasi pag may technology, alam naman natin na lahat ng mga dapat na ilalabas yan because it works on the cellular level. Hindi naman natin talagang pinagdidiinan gamitin yung technology. Opo. Tulad na sabi natin, we are more of helping the farmers at saka yung producing a very safe food. Like, katulad nga na nakikinig ako ng we don't mean anything about this, just an issue, yung African swine flu, di ba? Opo. Actually, matagal na yan. Matagal na yan. Maraming klase yan talagang maraming namamatay. Yung natin, food bath, yung quarantine, okay biosecurity. Okay naman lahat yan. Pero sa totoo, paano kung lumakas ang hangin? Dala ng hangin ng virus. Airborne. So, wala ka rin magagawa. Di mo ipapuput ba't yung bacteria na nasa hangin, yung virus? Hindi, tsaka miski taasan mo yung pader mo. Para sa akin, the best is pataasin natin ng immune system at saka antibodies ng alaga natin. Nung alagang hayop. How's that gonna happen? Yes. Of course, yung proper nutrition. Number one. Tapos yung mga supplements at saka yung mga medical program ng ating mga medicine. Human doctor or veterinary. So, since nasa hayop tayo, yung mga ina-advise ng ating mga veterinary natin. Correct. So, sabi nga, kung sa ating kasi experience natin, di ba? Dahil yung technology nga, yung is more of utilization. So, lahat ng mga, yung commercial na ginagamit nila, makikita nila yung mga baboy nila mabibilis lumaki at bumigat. So, cells regeneration.
pag sinabi natin ganyan kasi, cells regeneration, automatic yan, tumataas yung antibodies at saka immune system. Kasi doon sa nutrition din kumukuha ng Panlaban niya. Plus, sinuportan pa ngayon ng veterinary doctors, ng mga medication. Prevention. So, ang ganda, mahirap tamaan ng sakit yung kung mayu-utilize nung katawan ng hayop. But then, nangyayari nga ngayon kasi, nahihirapan yung mga hayop i-utilize. I don't know the reason why. So, kaya yung ganda ng yung mga nutritional value ng mga commercial feeds o yung feeds na ginagamit nila, plus yung mga medication ng doktor dahil hindi na-absorb, nakain. Pero yung ginamit na ito, hindi nagawa ng cell. Kaya tinatamaan pa sila ng sakit. Opo. So, kaya inaano natin na nilalagyan natin, kinukumbine lang natin yung technology para, ang trabaho natin kasi, i-condition, i-tune up yung cells para magamit nila. Ni patient. Utilization. So, kapag gano'n, halimbawa, malaki na ang puntos natin na maiwasan, miski meron pa tayo niyan dito yung swine flu, hindi mo maiwasan yan sometimes seasonal din hindi mo maiwasan. Pero kung malakas ang katawan ng alaga niyong hayop, mahirap siyang tamaan. Kung tamaan man, bigyan ulit ng medication ng vet, 2 or 3 days or 4 days, makikita na recovered agad. Okay. Allow us to cite yung isang nakita lang natin na observation or report ng isang blogger na ito po, tignan natin siya si Dan Myers, editor ng Daily Mail. Yan ang kanyang pinost po niya dyan, mga kaibigan, yung kanyang report about some supermarkets in US. Okay. Sa kanyang report ay lumalabas na meron daw halimbawa dito sa supermarket, yung supermarket chickens na pump, sabihin tinusukan or in-injection na ng potentially dangerous drugs. So may gumagawa niyan. Some, painkillers, antidepressants, although banned antibiotics and caffeine, natuklasan doon sa sample ng meat ng manok, And then, nakita din niya yung mga expiration date, meaningless, walang bearing. Kasi dahil doon sa supermarket na pinuntahan niya, marahil o pinag-aralan, ay pwede palang magtanggal ng mga sticker ng expiration. Anytime, pwede mong palitan. Pag nakikita mo raw na maganda pang itsura, papalitan lang. I-extend mo yung expiration. So, parang, i-relabel. Parang, kunyari, kung prutas yan, papalitan mo lang. Maganda pa no? O yung karne, okay pang amoy, pwede pa. Extend mo. May mga ganun daw nangyayari doon. Ma'am, according dito sa report, 30 states don't regulate date of labeling at all. Yes, walang mga pag-ano dyan. And then, mechanically tenderized, which can be dangerous, sang-ayon sa kanyang report, ay may gumagawa niyan para magmukha lang malambot or bago, sariwa, yung karne, although ito'y matagal na. Yung bang dinurog-durog ng kung ano man na sabi rito ay tiny needles. Tenderizer. Opo. So, yan. And then, surprisingly, sabi niya, may chemical na ginagamit din ang ilang supermarket doon na kanyang pinag-aralan ng carbon monoxide para magmukhang pinkish yung karne. Delikado yan, carbon monoxide. Yes. Pero sorry ma'am, singit ko lang din po. Opo. May report din po tayo locally sa napanood lang din sa report ng ABS-CBN to. Opo. Na ang ibang ginagamit nilang chemical para sa magmukhang pinkish at reddish yung karne, tawas. Overnight. Tawas. Opo. Tawas po. Ba't yung kiligili ko, hindi lang mula? Hindi, Puti nga po yun Basta yata po yung ginamit. Hindi yung malaking Baka depende sa tawas na ginamit. alum, di ba? Alum. Kasi may iba-ibang klase yan So, yes. Since yun nga po, dagdag na rin natin. So kung may ganung tendencies, talagang kailangan talagang hinuhugasan natin to. Since superficial, kumbaga sa labas lang po ina-apply yung ganitong chemical, hindi natin maiwasan. Of course, na-absorb yan hanggang loob. Yes. Kasi, di ba? Katulad ng giniling. Carbon monoxide, ilalagay mo, Actually, mapapansin mo sa US, pag nagpupunta ko doon, minsan mas maganda pa ako din ng Pilipino sa kanila. Opo. Minsan nagtatakot,
isa lang nakita ko doon kasi medyo conservative yun sa Florida. Pagkain. Sa Chicago. Opo. Yun, nakita ko yung mga ano doon, medyo mapula-pula pa yung ano. Pero in other parts, makita mo, mas maganda pa ang foodies ng Pilipino. Unlike before, talaga lahat sila makita mo, makikinis, mga, yung parang apple, yung pisngi, parang yung mga kapatid natin niya sa Upland, sa Baguio nung araw. Yung mga, ba yun? Batang yun? Sa Benguet. Ifugao. Yun, Mga Ifugao. ano. Ganun, pero ngayon makikita mo talagang very stressful at isang napansin ko yung pagkain nga. At saka may sinabi kayo, sir, na doon, saglit lang, pag may tira kayo, tapon na agad. Madaling masira. Madaling masira. Nadali nga ako noon nung nasa Las Vegas eh. Long drive pa kami. Naku, inabot ako. Talaga, akala ko katapusan ko na eh. Buti noon, naalala ko, may dala-dala ko yung Mitogen. Yes. Pagdating ko ng LA, doon sa hotel, tinikot talaga, maginaw na eh. Chill ka na. Chill ako. Ayun, after that yun, nag-trot ako, nag-dispose ako, ayun. Ay, tsaka lang akong bumutin. Kaya magmula nun, nag-ingat na ako sa pagkain ko. Madagdag ko lang din, di ba? Sabi din nung ating Department of Health, na walang assurance kahit na naluto na yung karne na parang na lahat ng bakterya ay mamamatay. So kung hindi na-handle properly yung pagkain, pwede tayong ma-food poison. Tsaka parang possible din na according din sa DOH na yung mga worms na galing sa baboy, pwedeng umakyat sa brains ng tao at mag-cause ng seizures. Maglilink sa kamatayan. Parang heartworm. Ako ngayon po. Ako sa baboy. Ganon. Ito yung huli niyang observation ni, ano ba pangalan, ni Mayer. Dun sa mga slicer, ay medyo hindi ka rin nakakasiguro doon sa kanilang pag-aaral. Na pwedeng hindi yan regularly cleaned or mahusay ang pagkakalinis. Dyan lahat dumadaan yung karne. In fact, pag pumunta ka sa grocery, pag napapansin mo karamihan ng slicers, naka-bolt sa table yon. So, chunk ng meat, papatong nila sa slicer, tapos meron siyang parang pang-grip, tapos sinaslide lang niya sila. Depende sa kapal gusto ng customer. Yung plate naman po nun, yung blade, napapansin, detachable siya. So, yun, most likely, ang problema yung pinapatungan ng meat mismo. Hindi po yung sa slicer yun. So, yun lang, yan kinuha lang natin kasi base do sa report ng tao. Okay po. So, but we don't mean to say here na ang mga supermarkets, ganito po ang ginagawa dito sa Pilipinas. So, ito lang ay bilang panawagan din sa mga supermarkets that they should maintain yung cleanliness. Yes. Hygiene, sabi nga. At remind me, mamaya discuss ko anong advantage ng may technology, bakit kahit pa paano, makakaiwas ka rito. Opo. Combination ng mga ibang lahat ng yan. Bago pagkatapos naturuan tayo ni Professor Daryl. Yes. Kung paano i-identify yung mga double dead, single dead, triple dead. May triple dead ba? Wala. Based on my knowledge, wala pa naman po. Hindi, ngayon pa lang siguro. Papakinggan natin dalawang lalaki to, si Sir Dave at si Sir Daryl. Paano nga ba makikilala ang botcha o double dead na baboy? Unang-una po niyan, tingnan niyo po yung kulay. Yes. Kapag medyo maputla na po siya, mag-alangan na kayo dyan kasi it's either double dead na or matagal na po siyang nakatay. Minsan may karne na maputla talaga. Meron pong maputla talaga, which is yun yung mga frozen na natuna kasi nag-oxidize na yung niya eh. Nanggaling siya sa oxidation, yung mga liquid niya, yung mga dugo na nagpapakulay sa kanya, yun nag-oxidize, kaya nawawala na po yung kulay. Okay. Tapos po, pangalawa po, kung ang sunod yung pong titignan, dapat hindi siya slimy. Madulas. Dapat madulas. Tapos madulas. Tsaka mag-iingat din po kayo sa mga karning mapula pero slimy. Kadalasan po niyan ang ginagawa, hindi ko naman po sinasabing lahat. Kadalasan may gumagawa na binubuhusan ng dugo para maging mapula pa, kulay mapula pa yung karne. Kakapit ba yung dugo yun? Dugo na yun? Sa binuhusan mo? Isasawsan yung gano'n, kakapit po yung yung karne dun eh. Yung dugo sa karne, gano'n po ang mangyayari sa kanya. Mangyayari naman po nun, yung mga bakterya na galing sa dugo, kakapit din po dun. Tsaka po yung alikabok sa palengke, mas kakapit sa kanya. Yung isa pang part dyan, ma'am,
yung pinakasimple, pag yung presyo po ng baboy ay sobrang mura, magtaka na po kayo dyan. Bakit? Saka paano nangyari yun? Yes. Tapos yung isa pang part dyan, yung katulad sinabi ni Sir Daryl, yung slimy, may iba naman po kasi, nagre-wrinkled yung itsura ng karne. So, pag medyo wrinkly na siya, matanda na yan o matagal na naka-expose sa hangin yan. So, natutuyo na ng pakonti-konti. Tapos, ginagawa ng iba, babasahin dyan, binubuhusan ng dugo, o kaya lalagyan, ibababad ulit sa yelo. Yung quality ng meat, mapapansin nyo, hindi katulad nung, alam nyo po yung dila ng pusa, medyo rough. So, parang gano'n na po yung magiging itsura niya. Ang napakadelikado lang yan, mga partners, nung bagong taon, yung mga sa palengke, kasi namalengke tayo, no? Minsan isang batya na agad lalabas, puro giniling na. Yun po yung pinakadelikado. Tapos may kulay na, no? Oo, may kulay na. Yan ang delikado, hindi na natin alam yung pinanggaling. Kaya mas gusto ko yung bumibili yung nakikita mo nakasabit. Nakasabit, tapos pagigiling mo na lang kung gusto mo giniling. Nakakain na ako niyan. Masarap sa Bulacan. Sinabi sa akin nung driver na si Mang Oscar nung nakain ko na. Kaya minsan sinabi nakain ko na. Kasi ang laki ng langgonisa, murang-mura lang Sabi ko, Mang Oscar, kumuha ka, masarap, mura lang dito. Hindi siya kumikibo. Dahil mura lang ang target nyo, ha? Yes. Kasi na-amaze ako, mailing ako sa mga langgonisa. Kasi ang laki ng langgonisa, kala may mga front quarters Sabi ko, naglagay ako ng suka, bawang, di asarap. Sarap, Nung naubos ko na, hinihimas-himas ko pa yung tiyan ko Sabi ko, Mang Oscar, ba't hindi ba kayo kumakain? Boss, kasi yung ginilian, hindi nyo alam, isang mga double din yung isa inahalo pa na yung mga karne. Ba't di mo sinabi sa akin noon nabayaran na, baka mawala kayo ng ganang pagkain. Pagpira kayo sa pagkain. Ikaw namatay. Hindi kasi sweldo. Ayun. Tapos ano pala, hindi nabanggit yung mga botcha, yun ay maamoy, mabaho. At saka makikita mo yung balat niya, hindi maputi. Parang lukot-lukot kung tignan mo. Ayun. Yes. Tinatawas ng iba para mawala yung amoy. Yes. Saka po, isa pa po ma-identify yung botcha na frozen, kaya nyo pong hiwa-hiwalayin yung karne. Yun, oo. Kaya parang shredded na po siya. Madali na po siyang paghiwa-hiwalayin. Kaya ma-identify niyo po talaga kung botcha siya or fresh. Paano kung naluto na? Kumbaga, hindi mo, kasi nagmamadali ka, nakakuha ka ng botcha, tapos niluto mo. Sa lasa. Siyempre, yun. Sa lasa. Lasa po. Kaya may experience din ako yan. Dati kong tao dito, si Jimmy. Jimmy, kung nakikinig ka. Pumunta ko sa kanila. Boss, kumain ka. Nahiya, busog ako. Pinagbigyan ko parang paya. Kain kami. Sabi ko, ba't ganito itong lasa na to? Kaya mga kaibigan, nakatikim na ho ako ng pagpag. Pagpag lang. Pagpag pala yun. Sabi ko, ba't ganito ka na boss, binibili lang namin, nagrara siya sa amin dito, yung galing sa mga basura. Dyan na pwede pa ho yun. Talo nyo kami, no? Marami na ako natikman Ay, may madagdag lang din ako na kailangan din daw, para malaman din daw natin, yung sa balat mismo, kapag hindi masyadong nalinis. Ay, tama ka dyan. Why? Kasi kapag matagal nang napatay yung baboy mismo o yung karne matagal nang mahirap nang mahirap alsin yung balahibo. At saka isa pa dahilan, madagdag natin. Kapag kasi double dead na yan, yung may sakit, apurahan pala sa katayan yan. Kailan mapatay mo na lang gusto yan? Kaya hindi na nila maaayos sa balahibuhan yan. Kailan makatay agad kung hindi titigas. Hindi, tsaka yan, nalaman ko doon sa isang magbababoy na pag isinigang mo yan, binaliban yan. Pag pala isinigang mo, umaasa yung balahibo tapos matigas. Kalimit ako makakain, kaya ayoko na. Ano ba yan? Hindi totoo. So, ayun. Yung isa pa, meron pa. Ano pa? Kasing tabi ko sa mga kumakain ng baboy ngayon. Yung isa, maging aware din tayo, yung kapag bumili tayo ng karning baboy na sobrang frozen na siya. Kapag sobra, kasi yung kasing tigas daw ng pamukbok ng kahoy. Hindi na natin maano kung double dead na yun Or matagal na nakatay. So, safe talagang bumili ng bagong katay. Yes. Not unless, kilala mo. Kasi ako, nung may manok pa tayo noon, di ba, nung nag-better sa ng chicken, yung manok na inano ko, kasi mga blast freeze yun, matigas talaga matigas pa sa bato yun. Ayun. Kumbaga yung kilala niyo. Actually, kami po kapag, di ba, nagtitinda po kami ng baboy, pag Saturday, hindi naubos yung baboy, fino-froze namin siya hang Sunday. Tapos pag naubos na yung baboy namin, pag may nagtanong pa,
meron pa ba kayong baboy? Meron pa kami, kaso frozen na siya, galing kahapon. Sinasabi po namin yung tao. Yung iba po, sige po, sige. Yung kung ayaw naman po nalang bili, okay lang din naman po sa kami ang kumakain. Kasi mostly pag ilado kasi medyo tinatanggihan nila pag ilado. At least confident sila na yung sarili mong tinda, kaya mo kainin. May mga ibang hindi na nila talaga kakainin. Kasi alam nila Kasi iniisip kasi, once you are honest and sincere, meron pa ho. Trusted. Kada yung kahapon yan, kaso frozen na. Frozen na po. Frozen. At least, binigyan ka ng history, tsaka mapipil mo yung tao, honest. Tsaka makikita na. Pero once na, bawa, sinabi lang yun, just for the sake of the marketing strategy, malalaman din ng tao yun. After that, kakalat na sila. Yes. Hindi nabibili sa'yo. Tsaka umiiwas din po kami yung kasi isa pong nakakapagpakalat din ng bacteria sa baboy, yung pag frozen na, kasi de-defrost mo, tapos ipo-froze mo ulit. Yun nga, yung sumisingit. Yung sumisingit. Yun. Ayun. Dos, nadinig mo ba yun? Inilabas, Good morning pala kay Miss Luz. Good morning po, Ma'am Luz. Nilabas ko kasi, tapos ipinasok uli. Yung frozen Karne. inilabas kasi nag-defrost. Hindi siyempre, tapos ibinalik sa Kaya pala tong baby tummy ko lang. May bacteria. Wala akong sinasabing kasalanan. Dapat daw pag ilabas is idaw sa tubig na may yelo para hindi makasingit ang bacteria. Noted. Pero mga nanay dyan sa bahay, kung magde-defrost kayo, siguro doon yung uubusin nyo muna yung karne. Okay. So, dahil napapag-usapan natin ang karne at saka yung kalusugan and kaligtasan, narito po yung isa sa mga, yung binigay na feed sa atin ni Sir Dave, na, ito po ay mula sa isang link sa Facebook. Yes. Na picture, yung nasa kaliwa po ay nagbibiyahe yung may-ari ng Facebook at nadadaanan niya lahat ng baboy sa China na nandun sa karsada at patay na, no? And ito po naman nasa kanan ay truck ng mga namatay na baboy na di umano allegedly ay napinsala ng ASF. Hindi po bulate yan, yan na po yung baboy. Baboy po yan. Isang side pa lang yan kasi para siyang river. Para siyang river sa lawak at haba. Grabe. Na punong-puno ng baboy. Community po kasi talaga yung teenager nila. Isang buong community na nagla-livestock ng baboy. So, pakonti-konti, para sa atin, backyard farming. Pero ito sa kanila, yung community lahat patay. Because of the virus. Virus is dala ng hangin. Teka. Mga kapatid naming Chinese, baka gusto niyang tulungan kayo ng Philippine government. Yes. Hindi. Chicken mo, sir. Nakakalimutan. Chenking. Hindi, kasi sayang yan, no? Ang dami niya. No? Hindi, siguro, sir, do the honor of calling the attention of lending your help to Chinese government. Well, to solve their problem. The Filipinos, the Philippines. Somehow we can do something about this. Kung yung on the honest side. But kung there are some reason behind, well, of course, may mga ganyan so we are just being careful. Pero on the honesty side, we can somehow help you dito para hindi not totally controlled but at least we can minimize immediately. Yes. Reduce. Sabi po nila, survival rate daw po pag may ASF na yung alaga niyang baboy sa community, 0 daw po Zero, yes. Wipe out daw po. Nag-umpisa daw po yan sa Europe almost, maubos lahat ng baboy nila doon. So, ang tanong ngayon dyan is, dahil nga, ano ang sabi ni Secretary Piñol? Ang sabi niya ay hindi na? Hindi na, kasi binaban na talaga ngayon sa ang mga karne galing yung mga karne galing doon sa sa Belgium, sa Germany, sa China. So talagang ban na talaga yan. Okay. Yan. For public information lang po according to Secretary Piñol of the Department of Agriculture, ito yung mga binana countries. China, Belgium, Romania, Russia, Ukraine, Hungary, Poland, tapos may isa pa, ano ito ma'am?
Hindi mabasa yung sulat ko no? Latvia. Holland. So, yan lang yan Ibinawal na tayo mag-import doon. Ngayon, ang tanong na lang is yung pag-iingat natin sa pagbili ng mga frozen meat. Of course, di na natin ma-detect yan. Di naman malas magsasabi na, we're from China. We're from Belgium. Yes, parang Miss Universe lang One thing nice with the Secretary Piñol is that he is encouraging the Filipino na mas itangkilikin yung local natin. Yes, tama si Secretary Piñol, tama yun. Natin, para rin mabuhay din yung industry. Correct. Sinabi niya nga yung mga minention niya, miskin naka-canned goods na yun, yung mga spam, Yung binanggit niya yung spam, talaga namang halos manlungo. Ngayon may baon akong spam pero nakasulat doon, product of USA. Kasi pasalubong naman yun. Product of USA. Made in China. Yun yun. So yung baboy galing sa China. Yun lang. Sa akin, ang concern ko lang, itong makita natin kanina mo, napakadami, libo-libo yata na baboy. Sana, properly na nadidispose ng mga taga kung ano mang country yan. Napansin ko si Rachel, layo sa akin. Baka may ASF. Wala daw pong mic. Hindi, gumaling na yung HIV ko. Ayun. Biro lang po yun, mga viewers. Paano kaya madadetect? Kasi may iba ginagawa ng lechon para hindi na ma-identify. Yun, isa pa yan. Tama ka dyan. Yung mga procedures po. Lechon. Hindi naman sa sakit. Sabihin natin yung mga botcha nga daw po na nilechon. Hindi na nga daw po namatay sa sakit, nilechon? Tapos niluto na, so iba na itsura. Yung amoy pa rin po nung niluto, nandun pa rin ba yun? Oo, yes. Nandun pa rin yun. Tapos iwas-iwasan nyo rin po yung punas lang ng punas ng lechon. Naglechon kami Tsaka po, makikita nyo sa lechon kapag yung sa mga ganito, yung mga kilikili, lukot-lukot, ibig sabihin botcha. Kasi ang lechon po talagang, pag nilechon nyo siya, unat na unat po yan. Kasi since iniinom nga siya. Parang may nakita ko dyan somewhere dito lang. Nalukot-lukot. Kunting lupa. Pero malinis sila, laging pinupunasan. Pinupunasan, Napaubo siyempre, may cause napaubo. Tinakip niya yung pamuna sa lechon sa bibig niya. Yes. Nasa sarili. Ganun ba yun? Okay, so, ayan po, siguro, yung sinasabi niyo, balikan namin kay Sir. Well, kung makikita natin, there is no such thing as clean. Diba? Well, doing it the proper way, yung sabi nga, standard na mga food and drugs, ganyan, good manufacturing procedure, good farming procedure, lahat na ng good na yan, yung ISO, actually are measures to minimize yung pang-spread out ng mga tsaka yung contagious diseases or whatever. Pero sa totoo, makakain pa rin natin yan. Kahit anong process ang gawin mo niyan, meron pa rin yan. Meron. Yan. But our body was designed, katulad ng baboy, yung baboy, di ba, kung sasalang kumakain yan, but still, they exist. Kumbaga Pero tayo, hindi natin kaya yun. Iba yung antibodies nila, iba yung sa atin But then, yung mga pagkain na, di ba, mine-mention ko sa inyo about how the technology works, di ba? Paano niya pinalakas yung hayop. Actually, yung mga meat na yan, eggs, vegetable na ginamitan ng technology, meron tayong tinatawag na transfer factor. Although, hindi ganong kalakas dun sa, halimbawa, 80 or 90% yung sa animals, Pagdating sa ating kinain natin, maybe bakit siguro mga 50 o 60% yun. Ta-transfer sa atin yung effect ng technology. So in that case, mapapansin nyo rin, kahit kayo mararamdaman nyo pag yun ang kinakain nyo, yung sarili nyong growth na may technology. Medyo later on, mapapansin nyo, iba yung pakiramdam nyo. Tapos kung dating mainitin yung ulo nyo, yung blood circulation nyo, na-improve nila yan, ganyan. Kumbaga yung function ng technology dun sa cells ng hayop, pag kinain nyo, yung mga meat cells yun lilipat sa atin yun. So we call the transfer factor. So kung ano pa lang nandun sa hayop, lilipat sa'yo. Kaya nga diba may kasabihan, what you eat is what you are. Yes. Yan. So yun yun. Kaya yung actually yung may mga cancer patient ng breast cancer, yung kinakain nila yung mga meat na galing ng atobi, ay yung naka-technology. Ganyan. Kasi napansin nila,
madaling mag-regenerate ng cells, mag-close yung wounds, yung ganyan, madali. Ayun. Okay, so siguro po ay mula doon sa ating tinalakay dito, kung meron pang iaad ang ating mga partners tungkol sa kaligtasan ng pagpili ng pagkain natin para sa ating kalusugan, ay sana naka-pick up po kayo ng ilang mga tips. Ano? Yes. At kung kayo man, meron na idagdag po sa ating naging talakayan, feel free to post your message dito po sa ating Facebook, Atobi Nanotechnology. O, ang dami na nating mga nagjo-join, ha? So, kung meron gusto pa-advise kung paano gamitin yung technology sa kanilang mga crops, livestock, pwede po kayo tumawag sa telephone numbers, Miss Bing? Yes, 0917-540-8887, Smart 0939-917-2858, and 0998-988-1162, 0917-875-4262, or tumawag po kayo sa landline 842-3003, 842-5312. Palakpakan nga natin si Ma'am. Ang galing naman. Yes. Galing naman. Saka kung meron silang procedure na ginagamit sa farm nila, pwede nyo po i-post dito sa wall natin sa Atobi Nanotechnology para ma-share din po natin sa ibang netizens natin. O kung may concern o may problema sa inyong pag-aalaga, i-post nyo rin po. Sample po natin si Ma'am Tin Dene. Yan. Ma'am, pakibasa po yung kay Ma'am Tin. Okay. So, then na tayo sa mga tanong. Ito na ating Q&A. Unahin na natin mga tanong mula sa social media accounts. Yes. So yan, ano yan, Sir? Tin Dene. Ayan, hi po Team Atobi. Sa ngayon po sa amin may kalat na sakit sa mga alaga naming baboy. Yung iba hindi nakakatayo at yung iba hindi na kumakain. Ano po bang dapat gawin para mapigilan ng pag-spread nito sa iba pang alaga namin? Sir T. Sana po masabi ninyo kung taga saan kayo. Butuan City. Butuan City. Yes, nakita ko doon sa Butuan City. Oy, ibang klase, artistahin na. Okay. Sagutin ko na. Yes. Yung hindi natin alam kung ano yan, kasi, but from your description, yung ayaw kumain, yung subuan nyo ng yung, kung nasa grower kayo, o starter pala, subuan nyo ng isang kutsaritang Atobi every 4 hours. Subuan nyo. Kung yan yung malaki ng baboy, ganun din. Kutsara naman every 4 hours. Tapos, after nung subuan nyo ng Atobi, pilitin yung subuan din ng pagkain nila. Miski 2, 3. Kung kaya nyo, Tapos, kung yung advice ng vet natin na isundin nyo ho yun. Gawin nyo rin. Magtutulong-tulong yun para maka-recover sila. Opo. Kasi kung iyan halimbawa yung swine flu or whatever it is, meron pang inaano nung araw na mga sakit na ganyan kung nangingitim sila, ganyan. Pag nangingitim, obviously speaking, mamamatay talaga yan kasi nga pag nangingitim, yung supply ng oxygen wala, so nahirapan huminga. So, nasa respiratory. So, malaki ang magagawa nung Atobi niyan. Tapos, kung sabayan nyo ng yung may ina-advise ng doktor dyan, yung sa, ano ba yan, yung sa dugo na binibigay nila? Yung iron yun, nila. Makakatulong pa rin yun. Sa, yun nga. Tapos, keep us posted sa mga, kung maaari, kunan nyo ng picture, i-send nyo sa amin para makita namin, o kaya kung video, i-send nyo para yung actual, para at least meron kami na idea, isasabay lang po natin yan sa medication program ng inyong vet. Okay, sa Q&A pa rin tayo. Sabi ni Richard Escaner, Happy New Year. Kaya po ba ng Atobi ang swine flu? Well, as I said, ang Atobi po is not gamot. But it can help a lot in supporting the medication program ng vet natin. Halimbawa, definitely, nabigyan nyo na yan. O doon sa mga pagkain nila, meron ng medication program dyan Kung hindi pa nabibigyan ng vet ng medication yan, doon sa pinakakain nyo, may medication program yan. Yung sinabi ko sa inyo kanina, gawin nyo yon kung hindi kumakain. Pero kumakain, doon sa pagkain nyo, per kilo, at nakikita nyo mga may sintomas, gawin yung 2 kutsara per kilo muna para makabil tayo. So, utilize niya yung lahat ng nutrition sa formulation plus yung medication program. Tapos,
i-consult nyo rin sa vet para alam niya kung ano yung isusupport niyang isusunod doon. Okay. Yeah. Then, dagdag ko lang din sa sinabi ni Sir WBA na pagka binigyan niyo na po nung first aid ng technology, kung ayaw pa rin po kumain, mag-force feeding po tayo. Oo. I-monitor niyo po kasi wala siyang i-utilize na nutrition kung hindi po siya kumakain. Kaya tsatsagain lang po talaga natin. Tapos kung pwede i-quarantine yung ating alaga para hindi makahawa sa ibang Tama yun. alagang hayop. Tapos dito sa ating sa Pig Academy group, meron doon tayo napansin na post na message na pumasok din yung iba nating Atobi friends and users. Si Lemian, yan, sa Pig Academy, sabi niya, dito po sa lugar namin namamatay ang mga inahin namin, mga buntis. Ang dami na nga namamatay. Anong sakit po kaya ito? Lagnat lang, patay na ang baboy. Siya ay mula sa Cagayan Valley, Pamplona, Cagayan Valley. At ang reaksyon ng mga tao doon na nag-post, mahabang-mahaba na, kasama ng ating mga Atobi user na nagre-recommend ng technology natin. Ang sabi naman ng isa, reaksyon ng iba, tao na ang may dala niyan, yung virus na yan. Kung yan man ay ASF. What do you think, sir? Well, tao man or what, kung nahawa yung baboy sa tao, yung tao man nahawa sa animal. Pero ang dami nang namatay. By the way, Doc Teng, Happy New Year and to your staff sa Pig Academy. Awad dyan sa Dabsay, actually, malaki ang may tutulong ng technology, katulad ng sabi ko kanina, na yung madami na sila mamatay, Siyempre, yung bacteria or virus yan, mga airborne, siguro yan. Kasi ang bilis nilang kumalat And Cagayan Valley is just across, Yes. Yes. Sa norte po talaga. Malapit sa yung China. hangin, kumbaga. Sa China. At yung hangin pababa kasi cold weather ngayon. Yun nga sinasabi natin. Halimbawa, dumumi yung baboy o umihi. Pag na-dry yun, yung na-dehydrate, posibleng sumama na yung mga bacteria o virus sa hangin. Yung malapit lang tayo sa China. O sila yung unang doon. Kung yan nga yung reason, I'm not confirmed na ganun na nangyari. But looking at the situation right now, tulad ng sabi natin, kung hindi nagre-response yung physiological structure ng hayop sa ibinigay natin, definitely binigyan nyo na ng medication na tsaka ng mga magagaling nating vet. Kung yung katawan ng hayop ang hindi magre-respond, wala pa rin tayong magagawa dyan. So, the reason why the technology was created is because ang pinunta natin yan, yung physiological structure ng hayop na, which we go down to the smallest part, what we call the cells. Yung cells na yan ang inaayos natin lahat. Para within 12 hours, pag nabigyan natin ng technology, kaya nga sabi natin, kung ayaw nang kumain yan, force feeding tayo. Every 4 hours. Wag na kayong manghinayang sa presyo kasi mas mahal yung baboy. Oo nga, pag namatay. Saka yung time. Remember, pag negosyo yung time, very important yan. So, yun, malaking-malaki ang chance nating ma-revive sila. Kasi, within 12 hours, once na ma-utilize ng cells, ng physiology, lahat yung mga nutrition na naka-stack sa katawan, plus yung medication ng doktor, makaka-recover yan. Yung hindi makaka-recover yan, yung mga worst na lang talaga na hanabunan. Pero, in our case, kung meron din naka-recover, very slim, napakaliit na negligible. Basta they have to do it. Let us assume na nakapasok din ng virus sa ating bansa. Let us assume. Para makatulong tayo doon sa ating mga nag-aalaga ngayon. Tapos nakita nila lahat ng sintomas. Lalo na yung pamumula, yung purple ng ilalim ng tiyan, sa paa, sa tenga. In how many hours sa inyong kaalaman na dapat siya maagapan agad, of course with the help of the technology and the medicines of vet, para mahabol pa ito? Kung kumakain nga sila. Kaya pa pag kumakain Basta kumakain, doon sa 1 kilo ng pagkain, lagyan na agad nila ng 2 kutsara ng Atobi. Okay? So maganda na kung lagyan na rin nila yung inumin. Okay? Pero kung hindi na kumakain, yung turo natin, force feeding tayo every 4 hours. Kung starter yan o yung malit na baboy, 1 kutsarita every 4 hours. Kung malaki na, 1 kutsara every 4 hours. Ayun. Makikita nila yung malaki ang chance dyan na mabubuhay, magto-throw out yan, okay, magsusuka. Makikita nila yung ilalabas niyan dyan, yung mga phlegm, may mga mucus, yung ganyan. Yung mga makita, green, yellow, those are mga bacteria. Opo. At syempre, pag nag-throw out yan, manghihina yan. Later, makikita nila maghahanap ng pagkain yan. Yung pagkain,
Again. Yung malaki ang chance noon. Ayun. Kasi yun ang mga indication na nakikita ko nung araw eh. Tapos yun, after that, i-throw out yan. Siyempre, nabawasan lahat yung mga bacteria sa katawan niyan. Yun naman naka-stack na sa katawan niya na kinain niya na sa feeds, na mga nutrition, medication program na nasa feeds, plus yung in-administer ng vet, i-utilize niya, kaya madali siya makarecover. Pero yung mga halimbawa, Atobi users natin, Miss Ana, tas maganda ang nutrition, siguro naman, I assume, hindi sila tatabla ng ASF? Posible meron pa rin yan. Hindi naman lahat, hindi, yung katawan ng hayop, hindi pare-pareho kahit nagka-atubi yan. So, meron pa rin mahina. Ang sa atin lang is doble pag-iingat. Yung biosecurity ng ating mismong farm. So, kung mahigpit tayo, mas higpitan pa natin. Para at least totally na kung matamaan tayo, napaka-less lang. Napaka-ilang porsyento lang. Kasi hindi natin sinasabi nag-aatubi ka, hindi ka tatamaan. Tatamaan at tatamaan ka pa rin. Depende na lang kung paano mo aalaga yung farm mo. Yun nga, sinasabi natin, pangalagaan mo lalo na yung biosecurity. Kung hindi ka naghuhugas ng yung mga caretaker mo, hanggat maaari, naandun pa rin yung maging malinis tayo. Huwag ka basta-basta ng mga truck na hindi mo kilala. So, gumamit ka pa rin ng mga disinfectant. Tsaka, yung naka-atobi, yung dosage natin. Remember, yung binigay namin sa inyo yung dosage is just for preventive. Pero kung nakita may mga sintomas, madali lang gagawin yan. Basta 1 kilo para sigurado ko 2 kutsara ng atobi. Laging 2 kutsarang atobi, 1 kilong feeds. Ayun, sa pagkain. Maano ko rin din sa pag-aalaga naman ng free range Caesar na dumating last week na lahat kasi nagkaroon ng virus din doon sa mga manok. So, sa katabing bahay niya, lahat lagas. Siya, at matagal siyang atobi user, may namatay din, pero kukunti lang, halos siya lang yung farm na nagkaroon. Survive. Yes. Kasi ang concern niya doon, nagba-vaccinate yung isang farm na basta sa isang laging nagba-vaccinate na ganun, naglalagas talaga yung kanyang Hindi niya alam kung yung tinuturok na vaccination parang airborne na lumalaganap doon sa farm. Hindi, tama yung sinabi ni Miss Ana eh. Marami tayong nakikitang post halimbawa sa Facebook na namatay yung ganito kasi siguro meron nag-inject ng doon. Kasi ba't ganon? Ako nagtataka rin doon eh. Yes, yung para ang in-advise ko doon, may malapit na taga-vet doon sa kanilang munisipyo para ma-detect natin. Pwedeng i-consult nila kung ano yung vaccination na inaano nila. Kasi may isang supplier lang doon na ahente na parang libre. Pag bumili ka ng ganito, libre vaccination. Baka pamatay sa lahat. Tapos yung sa kanya, yung concern niya kasi nababother na rin siya kasi gawa ng baka maapektuhan lalo yung farm niya kasi bago pa lang din, dumadami na yung kanyang mga native chicken doon, may mga fighting cock din. So, yun ang concern niya. Yun ang in-advise natin na wag iwawala yung paggamit ng atobi para for preventive and protection na rin. And then, ang concern niya para kung kaya niyang kausapin yung katabing bahay na mag-consult doon sa pinakamalapit na vet sa kanila para kung ano yung magandang preventive na gawin nila para hindi ma-spread yung lalo yung doon, yung infection, kung anong bacteria kung anong mayroon doon. Ayun. Basta't gawin lang nila. May mga plague na ganyan, taasan lang nila yung dosage ng atobi. Hanggang makalipas yung balik ulit nila doon sa dati. Balik lang sa dati paglipas. Tapos, doon sa hindi nakakalam, pag nag-vaccinate tayo, yung vaccine is actually bacteria and viruses na nandun. Kaya pag yung iba may bagong farm, mapapansin nila, nung wala akong ganito, vaccination, kaya ang bibilis lumaki ng hayop ko. Nung nag-vaccine ako, bumagal nyo ng kasi nga, ikaw mismo ang nagdala ng mga bacteria at viruses doon sa sa farm mo. So, minsan, tsaka pag nag-vaccinate ka, stress siya, maraming namamatay. Kasi, kung mahina ang resistensya ng katawan mo, binvaccinate mo, patay talaga yan. Kaya kalimitan din na-advise namin, maganda yung vaccination. Kaya lang ganito, pag mahina ang katawan ng hayop, patay yan, kayo mismo pumatay. Ang gawin natin, ang ginagawa namin dyan,
i-atubin muna natin. Palakasin muna natin. Pagka malakas na, let's say 1 week or 2 weeks, tsaka ka mag-vaccine, makita mo baliwala sa hayop. Halos walang mortality. Yun, ganun ang ginagawa namin doon. Okay. Yes. Dagdag ko rin po. Yes. Para doon rin po sa prevention, para pong bata kasi rin yung mga alaga nating baboy o hayop. Pag kunyari magtatag-ulan, kung pwede po taasan na rin natin doon. Pangunahan na po natin. Kasi syempre, dyan na po nagiging prone yung mga sipon-sipon. So, yung hindi naman araw-araw, tataasan na natin ng ilang araw para ma-prevent lang natin yung mga possible damages na makuha ng livestock. Correct. Okay. May napansin nga pala tayong isang post last week ng isang sumingit siya sa usapan, yung Happy New Year. Sabi niya doon, ang atobi daw ay nakakapatay ng soil at lahat ng halaman. May mga sumagot na rin doon na iba nating mga atobi user na, kasi ang sabi natin is prove your claim. Pero hindi pa rin siya nasagot sa ngayon. Ewan ko lang kung today meron siyang sagot. Well, ako naman ganito po. Marami na pong kami experiences sa ganyan eh. Basta ang lang namin, i-justify nyo lang na talagang nakakasira ng soil, ganyan. And then, pagka talagang may mga proof kayo, scientific, talaga na gano'n, ang pinakamaganda ho niya, demanda nyo yung kumpanya. Kasi gumagawa sila ng produkto na hindi nakakatulong, nakakasama, di nagsisinungaling kayo. Pag i-demanda nyo, mag-claim kayo. Laki niya, hanggang maghirap na ho yung mga tao. Siguraduhin nyo lang, kasi after that kasi babalik naman sa inyo yung kumpanya. Pag hindi nyo na-prove. O, siyempre, ang uunahin ng kumpanya, titignan kung gaano kalaki lupain, ano ba, hindi lalagay lang natin sa tama. Kasi we have nothing to fear because we are always in good faith. Kaya marami na tayong ganyan, experience na ganyan, na kumbaga manhid na ako sa ganyan. May masabi lang. May masabi. Alam niyo po, yung ganyan na ginagawa na, sasayang lang yung oras nyo. Kasi, yung mga taong nakagamit, mababasa yung ninyo, sa inyo rin babalik. Sabi nga natin dito, sa kumpanya honesty and sincerity and dedication to their work, ang dito, policy dito. Kasi yung kasinungalingan, yung itatago namin, kung may itatago kami, lalabas at lalabas yan eh. So, wala kayong maitatago. So, what's the use for being here and would like to help the farmers kung magsisinungaling din kami for money? Hindi po kami sa ganyan. Matama naman kami sa loto eh. Yes. Yan. So, yun lang pong advice natin. 2019, kumbaga crab mentality natin Pilipino, baguhin na po natin. Yun. Let's be more productive in thinking. Yun. Okay. So, ngayon, isunod na po natin mga kaibigan ang ating palengke report. So, may ganun no? Yes, good morning po. Good morning po sa inyong lahat, lalo na po sa mga mamis na mahilig mamalengke. Yon ang tips ko sa inyo, maging mapagsuri po tayo sa ating mga bibilhin. Naks! Ayun po, ito na po yung ating presyo sa bigas. Kung regular milled rice is 39 per kilo, premium is 46 per kilo, special 56 per kilo. Malaki po is nasa 60 per kilo na lang po. Brown rice is 60 per kilo pa rin po. Yung sa baboy po, laman is 240 per kilo. Yun po, 250 per kilo. Buto-buto is nasa 220 per kilo. Wala pagbabago Wala pagbabago. Yung baka natin is nasa 350 per kilo. Buto-buto is 350 pa rin po per kilo. Manok is 110 per kilo. Mukha pa manok. Yes. Sa isda naman po is 95 per kilo. Bangus is 180 per kilo. Galunggong is 148 per kilo. Sobrang taas pa rin po. Yung repolyo natin is 30 per isang piraso pa rin po yan. Patatas is 110. Carrots, ito, sobrang taas. 160 per kilo. Wow! Yes. Labanos is 100. Talong is 100 per kilo. Kamatis is nasa 60 per kilo. Sitaw is 10 yung nakatali. Ang sibuyas natin is nasa 60 per kilo na. Oy, sa amin 85. Bawang is 70. Mahal, mura ngayon. Cauliflower is 80 per kilo. Yun lang po. Okay. Thank you. Mahal, lalong mahal ang isda ngayon. So, yan po ang ating palengke report for today. Thank you. Thank you. Alright, so it's now turn ni Rachel. Siksik, saliksik.
Yon. Wala bang background? Wala bang background? Yan, good morning po. Sayaw muna dyan. Sayaw muna tayo. Pang-energize. Okay. Tapos natin ngayon ay langgam. Ang langgam. Wow. Ayan. So, yung langgam, saan ba natin? Ayan. Yung langgam, usually, nakikita natin siya as peste. Pag nakita tayo ng langgam, usually, ang instinct natin, at tatapakan natin, o kaya papatayin natin. Pipirisin kita. Oh, masakit makakagat yan eh. Yan eh. Pero alam ba natin yung parang pagka-friendly side ng langgam? So, ayun. Yung langgam, meron siyang symbiotic relationship sa mga insekto. For example, sa mga pananim natin, sa mga halaman ba yung mga insekto, yan, isang malaking peste talaga yan sa natin, sa mga tanim natin. So, yung mga langgam, ayun, yung mga langgam, masasabi natin parang user-friendly sila eh. Kasi parang, in turn, tinutulungan nila yung mga insekto, pinoprotektahan nila, dahil meron silang nakukuha dito. Ano yung nakukuha nila sa mga insekto? Yung mga insekto na to, katulad ng aphids, ayan, makikita natin sa picture. Yung mga puti-puti. Mga aphids na peste sa atin. Actually, maraming klase na aphids. May puti, may itim, merong iba-iba. So, yung mga langgam na to, may nakukuha silang substance sa aphids na yung high in sugar content at amino acids. So, ang tawag dito ay honeydew. So, yun yung nagiging pagkain ng langgam. So, ngayon, dahil may nakukuha silang pagkain galing sa mga insektong ito, in return, pinoprotektahan nila yung mga insektong ito laban sa mga ibang predators. So, masyado pala itong palakaibigan at protektor ng aphids. So, yan. Hindi lang aphids, meron ding ibang caterpillar. Yun. Minsan nga, binubuhat pa nga ng mga langgam to. Dahil sa lakas nila, para pinaalagaan nila hanggang sa maging fully developed na to. So, pero kahit makikita natin na pinoprotektahan nila yung mga pesting insekto na to, meron pa rin itong natutulong. Naitutulong. Ano yun? Kasi di ba yung mga langgam, usually naggagawa sila ng tunnel sa mga lupa, nagbubutas sila. So parang nakakatulong ito para mag-aerate ng soil or maggawa ng para papasukan ng oxygen, ng tubig, or soil aeration. Mga nutrients na ipapasok natin sa pananim. Okay. Tapos, aside dito, syempre dahil nagdadala nga sila ng mga caterpillar, in turn na nagde-develop into butterfly, di ba ang mga butterfly nakakatulong sa pollination ng ating mga bulaklak. So, habang nagdadala sila, iniipon nila yung mga yon. So, in turn, yun, yung mga nag-create ng maraming, nag-iipon-ipon yung mga butterflies na to sa ating mga halaman, nakakatulong sa reproduction ng ating mga pananim. So, yun po. Yun. Pero may langgam na galit ako eh. Yung ambisyoso langgam. Alin doon? Minsan kasi nakain ako ng breakfast. Tuyo lang ang ulam ko. Siya itlog. Pira langgam yan. At saka may langgam pang tamad. Hindi ba nagtutulong sila mag-irrate ng lupa? Hindi ba yung earthworm nag-i-irrate din? Hindi ba yung earthworm mabagal? Alam mo tong langgam mautak eh. Pupunta sa likuran yung irrate. Kakagatin niya ngayon yung pitong earthworm. Pag mapabilis yung pupunta, ay napapabilis ang aeration. Tapos ngingiti-ngiti siya hapon tapos na trabaho mo. Ayun. Pero alam niyo ba, ang langgam ang pinaka-paborito kong insekto? Talaga? Kasi ang langgam, maliit man, pero malaki ang aral na nakukuha sa kanya. Talagang maganda kong kakampi to. Teamwork ang langgam. Ayun, so may isa pa pala akong trivia bukod dito sa sa langgam, no? Sa mga Native Americans, di ba kung tayo kinaiinisan natin yung langgam, sila ginagawa pala nila tong delicacy. Ginagawa nilang snack ang langgam. Anong klase kaya langgam yung ginagawa nilang delicacy? Ayun. So, speaking of yung delicacy, sa ating Pinoy, meron yan. Alam niyo ba yung hantik? Oh, yan. So, doon sa hantik, yung malalaking langgam sa mangga. Yes, yan. Yung dito sa may parting Ilocos Norte,
kumuha sila ng mga hantik. Kinukuha nila, yun ba yung makikita mo sa mga puno ng mangga, mga star apple, di ba yung mga ganang hantik na puno-puno, tikit-tikit. Kukuhanin nila yan, tapos kinukuha nila yung itlog ng mismong hantik. Tapos nililinis na yan, nilalis yung mga dahon-dahon, mismong hantik. Hindi yung mismong hantik ang kinukuha, yung itlog kulay puti yan. Tapos ibinebenta nila 400 pesos per kilo. Wow! Yes! Sa Ilocos po. Sa mga Ilocano, yun ang anina. Kasi, laki ng pera. No? Yes. Kasi, ginikisin na nila yan ng sibuyas, kamatis. Madiskarte lang. Tapos, inuulam nila, masarap. Tapos, yung iba, nilalagay nila sa empanada. Tapos, yung iba, pizza. Yun. Masarap, matamis. Matamis na medyo malinamnam daw. Wow. Ay, minsan may nakita ako doon sa amin, kukuhanin ko nga at matik. Ayun, yung mga hantik, oo. Balik agad, alam mo ginawa. Yes, oo. Ay, mahal eh. Ano yung trivia mo naman, Rachel? Ayun. Ayun na nga. Ayun na, oo. Yun sa American... Sabi mong aral sa langgam. Yes. Ay, unang-una po dyan, ang langgam, kahit maliit, nagtutulungan. Yes, At oo. ang isa dito, yung ang langgam kasi po kasi masipag. Habang tag-init, nag-iipon ng pagkain. Parang tao lang, savings ng savings. Para pagdating ng tag-ulan, may kukunin. Galing. Kampito talaga to. Meron ako sa langgam na ayoko. Ubod ng tismosa naman. Bawat lakad kaya mabagal. Ewan ko kung anong binubulong doon sa Ang sabi po ng langgam, may pagkain doon, pumunta ka. Alam mo ba, minsan, yan langgam. Pero pag kumain ka ng langgam, lalakas ka. Alam mo kung ba, ilan na yung langgam ko nakita, bit-bit ang lalaki pa sa kanila. Oo, totoo yun. Yung kanin, ang laki nun, bit-bit nila, no? Minsan bit-bit laki nila. na, no? Minsan dahon, ang laki-laki ng dahon, bit-bit nila. Kaya minsan tinali ko yung rice cooker namin. Baka pumadala. At saka ano sila, meron silang pheromone. Yun yung scent na iniiwan nila sa kanilang track. Para follow the leader. No? Para alam nila kung... Kita nyo, kahit yung paglikong konti, nasusundan nila. Yung gagano na konti, hindi sila shortcut na ganon. Sinusundan nila talaga yung pheromone. Oo, pero hindi nila ako mautakan dyan. Kasi sa dami... Binubura mo. Binubura ko. Dinadari ko sa bangin. Oo. Actually, alam po nila kapag maano sila mahuhulog sila. Bumabalik sila. Hindi, mautak talaga yung langgam. Sana yung utak ng langgam Pulutin mapunta sa natin. Pilipino. Ah. Marami mauutak kaya hindi ginamit sa tama. Yes. Pagka yung maaano sila yung mahuhulog, nagkakapit-kapit yan parang string. Oo, parang tali yan O, hanggang sa makababa Chain. yung isa. Kaya lang yung naano sa dulo, medyo hindi nag-isip, bumitaw. Bigla sila naglag. Trivia rin. Nakakita ka na ba na two-way? Nakakita ka na ba na two-way na langgam? Hindi na niya Isang makayanan, papunta, isang kaya pabalik, ganun. sabay. Oo. Ako. Nakakita na kami ganun. Pero bakit sila talagang dikit-dikit pa rin? Ang laki-laki ng pwede daanan, dikit lang sila agad. Kasi nga po, binubulong nila na doon may makukuhang pagkain. Oo. Hindi, saka hindi. Ang sabi na, isang characteristic din ng ant, ano yan eh, kaya di ba nag-save sila ng pagkain? Kasi meron silang sinuserve na queen. Ayun. Kasi, oo. Alam mo, itong mga ants na to nakikita mo, mga workers lang yan. Pero may isa silang sinisilbihan, yung queen na, yung pinag-iipunan nila ng pagkain, doon nila isinuserve. Tapos yung makukuha nilang na excess doon sa kanilang pagkain lang yun. Ganon sila. Anak lang talaga. Yes. Ang langgam po kasi, sa isang colony, merong worker ants, Oh, yes. merong soldier, Oo. meron yung Ay, the ants yan yung cartoon. parang ano lang, parang pang-mate lang sa queen. Oo, Tsaka yung yes, queen. oo. Pag nawala ang queen, patay na lahat sila. Wala sila. Tapos alam niyo ba, isang fun fact sa langgam. Ang langgam, kapag pinalaki mo kasi laki ng tao, kayang tumakbo ng kasing bilis ng isang sports car. Wow! Ganun siya talaga. Ano nangyari yun? Sir, bale wala na po yung, Wala na yung yung kotse sports mo, car sir. nyo. Magpapalaki na lang ako ng langgam. Langgam na ng sakyan mo. Naniniwala ako dyan. Kaya lang, minsan pinagkarera. Di ba may langgam yung ang dami pang bilis, ano? Pinagkarera ko yung langgam na maliit niya, pati yung pagong eh.
Kung sino unang mananalo. Sino? Ha? Sino manalo? Wala, pareho pa rin yun. Kasi isa, mabiramin pa, mabilisan pa, kailangan iiksi naman. Yung pagong malaki, ang bagal naman. Kala ko Pareho kailangan lang. yung pagong yung Hindi. langgam. Mautak yung pagong. Alam ko na kung anong gagamitin mo para mapalaki yung langgam. Ano? Atobi, nakakatulong sa mabilis sa pagsasabi. Okay, ang pasok mo. Okay. Eto na mga kaibigan, batiin na natin yung ating mga matyagang nanonood po sa atin today. Yes, Happy dami New na nila. Year! Po. Happy New Year! Sino nga yung una? Si Rolando? Si Sir Rolando Pareño. Oo. Good morning po. Happy New Year. Minilista ba tayo? Yes. Yes, good morning. Shirley Abeha. Ay, si Shirley! Yes, Happy New Shirley. Year! Happy New Year. Yes. Ricky Charlie. Ay, si Dave! Si Ma'am Luz. Ma'am Luz! Yes, Sir Enrique Jenny. Happy New Year, Team Atobi. Good morning, Boss Kirod. Mikhail. Mikhail. Social. Sir Ronald San, good morning po. Marvin John Navaja. Good morning po. Peter Cruz, good morning. Yes. Si Ma'am Marivic Marshall. Yan, good morning po, Team Atobi. Sir Rex Pedrano. Pedrano. Sir Jose Diare de la Cruz. Good morning. Nood kami na Bas Aklan. Ayan. Pahuninho, good morning Team Makogi. Happy New Year, good morning din po. Michael Lin, good morning. Miguel. Ayan, Miguel. Emma C. Aragona. Good morning. Ricky Tan, good morning po. Dito rin ako. Sarili mo ba? Yes. Retensya, yes, good morning po. Alberto, good morning. Kay Alberto ko pala galing yung pinost natin. Yes! Yes. Alberto, thank you! Si Debbie Marteja Acevedes. Good morning, happy New Year. Sebes. At saka, Di ba po? 10 minutes. mga netizen, medyo may mga surprise kami sa inyo dito. Meron kami dito makabagbag damdaming puso na mga, basta surprise nga kaya hindi ko pwedeng sabihin. Sundan nyo na. Antayin nyo! Nako, hindi na kayo manonood ng TV. Yes. At dito na lahat. Drama, comedy, yes. Para ano lang yun, no? Kung ano yung kompleto. May action din. Kaya abangan nyo yan. Paano yung action? Pero kanina, May ganon. action. Action. Action without sound. Ready Shocking. At saka pala, this coming year, talagang This year. Hindi pala kami, talaga naman, napapagalata na. Talagang yung mga marami nang mag-share doon sa 1:5 at yung iba talaga nakikita nila yung benefits, kumikita sila maganda. Kaya mas ipopost ko namin to sa inyo kasi para meron kayong kabuhayan talaga. Yes. Lalo ito in support din sa program nating mga ng government. Hindi naman kami nakikiray doon, ano po. But as a Filipino, as a citizen, kumbaga na yung concern din natin sa kapwa Pilipino para pakinabangan natin. Bakit tayo import kung kaya naman natin? Yes. Yes. Lalo na ngayon. Oo. Eh, mga panahon na po na ngayon na ang daming sakit na nararanasan, lalo yung ASF na yan. Okay lang yung mag-OFW tayo para yung pagating tayo kayo ng negosyo. Tapos dito may negosyo kayo. Dito kayo mag-grow, magbenta, tapos bibili, balik ulit sa inyo. Let's make our country grow. May yung economy natin. Tulungan natin yung presidente natin. Yes, oo. Humingi ng tulong sa Team Atobi, mag-request lang po kayo ng support coming from sa website natin doon sa www.atovig2.com, sa ating Facebook page sa Atobi Nanotechnology, tsaka sa mga telephone numbers na nakapost po dito para ma-assist din po namin kayo. Yes. Saka Happy New Year, Shirley. Malapit na akong pumunta dyan sa Palawan kasi may nakita ako na akong murang ticket. Yes. Sasama daw po kami. Joke! Hindi, mura. Ano lang, 30 pesos lang eh. Sa December 31, 2019. Layo pa. Layo pa. Questions po kayo, mag-post na po kayo ng questions dito sa page para ma-assist po namin kayo. Yan, dahil dyan, isang tanong sa ating Atobi page, galing kay Sergio Ortega. Meron akong 16 cubic meter water capacity, tilapia concrete fish pond. Ang tanong ko po ay ilang piece po ng Atobi ang kailangan kong ilagay per week? 45 pieces pa ang nilagay kong tilapia. Thank you for your reply. Yeah. Ilang liters yan?
16. 16 cubic meter. Oh, malaki na yun. Malaki yun. Okay. Siguro, within a week, siguro isang teaspoon lang. Tapos, Isang teaspoon 1 teaspoon. 1 teaspoon lang ng atobi. Once a week lang. per cubic meter. Hindi, yun yung ano na yun. Kasama, lahat na po yun. Okay, okay. Tapos, lagyan nyo ng aerator. Ng aerator. Para support na dun, para mas mabilis kumaki yung alaga. And of course, hindi ko alam kung pinapakain nyo. Pakainin nyo ng commercial pigs. Yes. Hindi, kasi... Hindi mo alam kung paano. Hindi, para mas mabilis silang lumaki. Yes. To support. Pwede rin yung mga breedings. Pero of course, alam naman natin na hindi kompleto nutrition nun. Para you can Mas produce maganda commercial feed. Yan. Ay, meron din nag-post na nagtumawag po sa atin dito sa office, mga tiga Nauhan Mindoro. Nasalanta po sila ng bagyo natin. Yes, grabe. Ayan, ako, grabe. Doon sa assistance po, pwede po kayo mag-post dun sa kung ano pong area kayo, tapos kung ano nangyari sa palayan nyo. Or yung normal na tinuturo natin, itatayo natin ating palay na dumapa, sprayan natin ang atobi po sa umaga at sa hapon. Pag diligan po natin, basta nag-subside na po yung tubig kasi mapa-flash out lang din po pagka nagdilig tayo habang Pero may pakain. kung nakakulong yung kanyang pinitak, pwede. Kulong, hindi umaagos. Pwede yun, magpa-spray. Yung sinasabi mo, umaga, hapon, tapos pasundan ng pataba. Yun, kailangan din po yung pataba para ma-utilize yung pataba, ma-absorb yung ating mga halaman, para hopefully makahabol-habol at Maka-recover, no? Kasi talagang Ang tanong ko dyan, dahil umaga hapon, gano'ng kadalas gagawin yung umaga hapon na yun? Isang beses lang ba? Palay na dumapa po. Baha, baha kasi yung ginawa namin nila fiscal nung araw, yung kinikwento ko sa inyo. Sa hapon, yung isang drum na 200 liters, pinalagyan ko ng, hindi ko alam kung 2 kilo. Sabihin Tapos yun, pina-spray ko hapon. Dumapa yun, at saka nakalubog pa sa tubig. So, pina-sprayan ko yun. Yun, everyday pina-sprayan ko yun. Tapos, in 1 week yata, within a week, tumayo na yun. Tapos, ang next complaint niya is may tulyapis. So, yung tulyapis kako, ganito, maghanap kayo yung gumamit ng atobi na dumi ng manok, dumi ng baboy. Kumari, yung pating makuha nila. Isang drumlet, kalahati nun, lagyan ng tubig. Lagyan din ng tubig. I-spray naman niya doon sa may tubig. Ayun. So, siyempre, bababa yung unti-unti, kukunin na agad na yun. In 1 week din, nagkalaman na. Good. Sana makatulong yung in-advise namin, gano'n sa mga tinamaan, kasi state of calamity ngayon sa Mindoro. Yes. Pati Bicol, matindi. Bicol, landslide. Tawag yung Luzon, yan. Sa may parting Samar. Pati rin, Samar. Grabe. Basta sa hapon nila i-spray mo na yun para mag-evaporate. Okay, hapon. So, yan po. Kung ano man ang problema nyo, pwede nyong i-post sa ating Facebook. Of course, yung mga pupunta rito kasi may nagtatanong seminar. Punta na lang po kayo rito. Pwede namang one-on-one na lang seminar. Punta na lang kayo rito. One-on-one. Magdala lang kayo ng notebook. Dapat may minus 1 ha. One-on-one. Saka naman doon sa malalayo talaga, sa mahal ho ngayon ng pamasahe, mahal ng toll, ng gasolina, we make use of the technology. Tulad na sabi na, kung marami kayo, dyan na lang sa inyo, tingnan nyo kung ano ang internet dyan, malakas, mag-iusap kayo sa barangay o kapitbahay nyo, kung ayaw ng barangay kape. Pero papayag yan, mag-i-election ngayon Yes. Yung pa, sa May na po yan. Si Mayora nga po sila, huwag nyo kakalimutan. Huwag ko kalimutan. Hindi, wag natin isipin nyo ngayon. It's more of, makiusap kayo, matuto kayong makiusap. Kung malakas yung meron naman sa barangay, kung marami kayo, mag-set up kayo dyan ng miski maliit lang na TV, basta't maano yun, lagyan nyo ng chance para marinig. Then mag-live streaming tayo, o kaya yung Facebook Live, tama? O kaya Skype. Para miski doon, malayo kayo, ang wala lang yung physical appearance niyo, matuturuan na namin kayo. Yes. Pati yung mga illustration lahat. Actually, marami na kaming ginawa dito sa live streaming room namin para ma-demonstrate namin, ma-drawing namin sa inyo lahat hanggang mag-absorb. And then, kung sakaling actual na kayo, bibigyan namin yung number sa inyo. Kung hindi nyo na step by step, yung kulungan ninyo, yung, ayan, pwede yan, kunan nyo yung video,
ano ulit tayo, Facebook, makikita namin. O sasabihin, ganito gawin mo, ganyan. Hanggang sa bumili kayo ng baboy, umpisa hanggang sa makaharvest kayo. Correct. Hindi namin kayo titigilan hanggang hindi kayo nagiging successful. Di namin kayo, tatanta na. Pag yaman nyo, kunin nyo na lang po kami kasi matatanda na kami by then. Kaya po, maraming salamat po at ngayong New Year, kahit busy kayo at mga nakabakasyon, ay nakakapanood pa rin kayo sa ating Facebook. Yes. Meron pong mga bagong batiin, si Pahu, Nahaw. Ayan, sabi niya po, pwede po pakinaan ng background music niyo. Sorry, salamat. Okay. Okay po. Ayan, andyan si Richard Caspe. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Apo. Ayun. Habulan natin sa yung regarding sa stem borer. Oh, yes. Paano ma-prevent yung mga ganyan. May mga nagtatanong lang. Okay. Basta ang advice na namin, huwag nyo naman po tipirin yung formulation na tinuturo kasi for maximum outputs po yan. Pero sabi nga namin, basis lang to, pwede kayo mag-plus minus, kayo po mag-ano. Pero pagka nangangailangan, kailangan supplyan po talaga. Yung pa sinasabi mo na tinamaan ng stem borer na palay ay sinimula ng atobi mula sa pag-iisa binhi niya, doon sa land prep. Bago-bago lang. So, kumbaga, nakalagpas na siya doon sa step na yon. Hahabol pa po yan. Huwag nyo lang basta tip-tipi rin. Hahabol pa po yan. Okay po. Thank you ng marami. Thank you po. Siguro, New Year message sa ating mga viewers bilang panghuli. Basta po panatiliin lang po natin yung lagi nga pong sinasabi ni Sir WBA, lagi lang po tayong nasa tama. Tsaka wag na po tayo maglalamang ng kapwa. New Year na po ngayon 2019 na, bago-bago rin po. Ayun, para sa akin, sa mga may alagang hayop po, sa lahat po, kung kayo po ay problema o kaya may mga hindi. Sige, kaya mo yan. Kaya mo May yan. mga pag-aalala, yun po, ang gawin nyo po is pataasin nyo lang po ang immune system ng inyong mga alaga para no mortality, no lugi. Yun, galing. Rachel. Sa akin naman, ayun yung sa mga dati dinidisregard yung kalusugan nila para lang makatipid. Ngayon, isipin muna natin yung kalusugan natin kasi kung gusto nating humaba pa yung buhay natin, di ba? At saka yun, kung ano yung inanin natin, kung ano yung tinanim natin, anihin natin. So, dapat maging conscious tayo sa ating mga decisions, mga actions. Sa akin naman, yung kabuuan ko, syempre 2019, magsimula tayo doon sa right lang. Dahil doon sa mga farmers, wag lang tayo basta kumita, concern tayo doon sa mga bibigyan natin ng ating alaga na dapat healthy, clean na ating ibibigay sa ating mga customer. Yan po. Enjoy nyo lang yung ginagawa nyo pagka-farming, tapos maging open lang tayo sa mga bagong technology kasi pinag-aaralan din naman po ito. Tapos, maging active tayo sa adjustments kung ano mas makakabuti para sa alaga nyo at sa bulsa ng ating mga nag-aaral. Sa akin, trust the technology. Upgrade. Ayun. Sa akin naman, as a we Filipino should think productively na this time. Huwag tayo mag-isip ng masama. Anything na mapangit or na tungkol sa kaibigan natin, kapitbahay or what, wala tayong mapupulot dyan. Ang isipin natin kung paano tayo magkakaisa, magkakatulungan, at saka yung pag-alaga natin hayop, unang gawin natin, i-master natin, huwag mo natin isipin yung pagkita. Pagka yung nagawa nyo na yan, mas marami kayong maiisip na way kung paano nyo pa mapapaganda yung produkto nyo at a very cheap cost to produce. Yes. Okay. Thank you so much sa inyo pong panonood sa atin. Just remember, Team Atobi will continue to educate. Share! Thanks ba? Tuesday! Wala yung kamay ko. Yeah! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at
malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin at ato, Atovi Technology.